At so what's up mga par, magandang umaga sa inyo. At muli, Ash Wednesday vlog tayo mga par, no? At yung mga par, bali, liligo muna ka kami, no? At magbibihis, mag-askaso, tapos punta tayo ng simbahan mga par. Tayo lang mga par, pag-gatos na bisa tayo. So what's up mga par, at nakabis na nga tayo, no? At nakamulat pa din ako, no? Tapos na may baby nana. Ang tak pa bata. Time check tayo mga par. 8:45 na, no? At 18 ngayon mga par, no? At Ash Wednesday na mga par, no? At yun na mga par, tara na, let's go na. Punta tayo ng simbahan. Yup. Surprise, mga par, dito na ako sa simbahan at nag-bihis na kami nila father. Nag-bihis na kami, no? At yung mga pogyo. At yung mga par, may mga light lang. Bihis na ako ng mga par. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, pumasok na po tayo sa unang araw ng pagbulita po natin ng Kwaresma, na kung saan ang bawat isa po na naniniwala sa ating Panginoon Kristo, tunay na sumasamba sa Diyos ay at ulang araw po ito ng pagpapakasakit ng ating mga sarili, pagbibigay ng debosyon, patunay at pagbabalik loob sa Diyos, na kung saan ang pinaka-highlight po ay mananalangin tayo, mag-aayuno, at makikisa po sa mga activities ng pagsimbahan bilang tanda po ng ating pagbabalik loob. At ngayong Miyerkules ng Abo ay sinisimulan po natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghanda sa misteryo ng Paskwa. Ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi sa kasalanan. Ipinapahid sa ating mga noong kakabo, subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na may kakibat na tunay na pagbabalik loob ng pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat batid natin hindi sapat ang sarili nating kakayahan upang mapawi ang ating mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagpupusang magtiis ng kagutuman, ang takip at pagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo. Sa aming pagsupusong masalungat sa pamumuhay, sa Espiritu maging amin na wagsandata, ang pagtitipi sa sarili, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Gawanin ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatangugat ni para buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo lang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaibabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang pulin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglimos ka, huwag mo lang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantin ka ng iyong amang nakakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga pagpaibabaw. Mahilig silang manalangin ang patayo sa mga sinagoga at sa mga panulupang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot,
tulad ng mga mapagkaimbabang. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayos. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayos, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayos ka. Ang iyong amang hindi nakakikita ng iyong na siya lamang ang makaalam ito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang... Amen. Mga kapatid, maaaring magtaka po kayo, yung ibang naka-attend sa ibang simbahan, bakit ang inyong likod o kaparian ng ating simbahan Katolikong Kristiyano ay nangunguros bago magsimula ng homilya. Isa pong updated na katuruan sa seminaryo. Ibig sabihin, ang pagsasalita ng refleksyon mula sa mga pagbasa ay buong puso na tinitindigan at buong puso na yung naaayon lamang sa kagustuhan ng Diyos ang sasabihin. Hindi dapat gamitin yung ibang mga dahilan na gagamitin ang templating ito para sa pagsasalita. Kaya po, ikinakapit sa katauhan ng inyong likod ng sino mang likod na Diyos ang mga sasabihin. At Holy Spirit po ang magsasabi, kung gaano kahaba, kahit sinabihan kami na 5 minutes, pinakamaiksi, pinakamahaba, mahaba na po yung 10 minutes. Kaya po, halimbawang nag-practice ako, nag-aaral ako bago ako tumayo dito, subalit kapag napahaba ako, maaaring yun na po ang kalooban. Ang paggunita po natin ng mga mahal na araw mga kapatid, unang-una po, pinaka-highlight yung paglalagay po natin ng abo sa noo ng bawat individual. Na kung saan yun po ay practice na rin noong unang panahon sa Lumang Tipan na ang mga taong nagsisisi, hindi lamang halos nagpapaligo ng abo, sapagkat naglalagay po sila sa ulo, buong katawan po yan ay naaalikabukan. At umuupo rin sila sa abo, yung pong tunay na mga nagsisisi. Subalit, sapat na po yung malagyan tayo ng isang practice na ginagawa natin, at yun naman po ay ang inyong paghahanda sa inyong sarili ay ibinigay na ninyo po ang inyong sarili. Sapat na po yun sa noo na kukurusan po tayo. Sapagkat katulad rin noong sinabi ng ating Panginoon Kristo kay San Pedro, noong tumutol sana si San Pedro na hugasan ang paa ng ating Panginoon. Panginoon, magtiyatan ikaw pang maghugas sa akin, hindi pa ako magpapahugas sa iyo ng paa, Panginoon. Kung hindi ka papayag, Pedro, nahugasan kita ng paa, wala kang kaugnayan sa akin. O sige na po, Panginoon, buong katawan ko na, ang hugasan ninyo, paliguan ninyo ako. Ang nahugasan na ay malinis na ang buong katawan, maliban sa paa. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya po, katumbas na rin nang hindi na po tayo nagsasagawa ng magpapaligo tayo ng abo o po tayo sa abo. Sapat na po yun yung itinuro, practice sa seminaryo. Na kung saan, ang pinaka-highlight po na dapat natin gawin, mga mananampalataya, sumusunod sa Diyos, palagi po tayo mananalangin. Kung hindi naman makasasadya dito sa ating bahay dalanginan, na kung saan sinasabi po sa mga nakasulatan, lagi kayong pupunta sa bundok ng Sion. Na kung saan yung bundok ng Sion, medyo mataas na lugar, doon po sumasamba ang mga Israelita. Subalit, ang Sion sa ating lugar ay ang ating bahay panalangin. At kung may Sion din kayo sa inyong tahanan, kung meron po kayong altar. Kaya po mga nanay, mga kapatid, naniniwala ko po sa inyong pong tahanan ay meron din kayong ginawang altar. Yun po ang ating representative ng ating bahay sambahan. Na kung saan,
bukod sa pananalangin, yung pag-aayuno na nagpipigil sa ang may katawan po ang masusunod kung nagsalita kayo sa inyong sarili, maghapon akong hindi kakain. Yun po ang sundin ninyo, yung kita ng inyong kalooban. Yung iba naman po, 3 araw akong hindi kakain, magpapasting ako. Yung kung nasabi na ninyo, mula sa inyong kalooban, yun po ang tutupatin natin. Fasting, ayuno, at yung kung pagtitigil ng pagkain sa yung kung mga may kakayahan, maalawan ng buhay, kadalasan ay magarbo, subalit, hinihingi po ng banal na kasulatan, bawas-bawasan natin. Yan po ang tinatawag na pagtitigil at pagpapasting. Na ang ituro nga po noong pari sa amin, kung ano yung madalas ninyong kainin sa pang-araw-araw, yun ang huwag naman ninyong kainin sa inyong pagpapraktis ng banal na araw. Kung ano yung hindi ninyo kinakain, yung hindi ninyo madalas na kainin, yun naman ang kainin ninyo sa inyong pagpapastik. Parang binaliktad na po, kung ano po yung pinahitigan natin, iwasan naman natin, bawas-bawasan natin, kung hindi po tuluyang masusunod. At alam po ng Diyos ang puso natin, kaya po tayo rin po ang binibigyan ng layunin ng kagustuhan natin. Kaya nga po sa mga pagpasa natin nung nakarang linggo, inuulit-ulit po doon na tayo po ay binigyan ng free will, yung kalayaan, at yun po ang ating susundin. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Ibinibigay nga po yung paalala, ito ang mabuti, ito ang masama. Subalit, binigyan nga po tayo ng kalayaan na tutunan na natin yung ayaw sa atin ng Diyos. Kaya po, kaya-kaya na po natin magpakabalan din ayon sa kanilang kasalanan. At kung nakagawa man tayo ng mga pagkakamali, manalangin tayo ng pagsisisi, at kapag hindi natin ginawa at nahirati na sa paggawa ng masama, may sequences po, may consequences. Alam na natin kung ano ang magaganap. Inili mo yan, tayo ang magdudusa sa ating pinili. Binigyan tayo ng payo ng Panginoon, itong mabuti, itong masama. At kakibat po ng mga paalaala, lahat ng turo ng banal na kasulatan ay kaya nating masunod kung pipiliin natin ang nasa sa loob ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, maya-maya po natin na ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatan niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, inubukod mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at itinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dibdin mo kami at tutukin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagkatampok sa iyong mga lingkod na naglagay ng kamo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapati mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Na inilaan para sa iyong parangalan at kalooban, loobin ko na ang lahat na malagyan ko ay magkamit ng iyong pagpapala at pagtadya sa panganib at sakuna. Yayamang kaming lahat ay umaasa sa iyong biyaya at kagandahan loob. Hinihiling ko namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa kanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. 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 Amen. Sa ngalan
At pagpalain nawa kayong makapangyarihan Diyos kasama ang inyong mga pamilya ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. At yun ang mga par, tapos na ang ating banal na misa mga par, no? O ang ano ng mga par, no? Ang pagpapahid ng abo ng mga par. At yan mga par, ano nga pala ngayon mga par ngayon, February 18, may nakalagay dyan mga par, Ash Wednesday. At yung mga par, ayan na nga, nakalagay na sa ating no, mga par, no? At bali, yung mga par, sana nakapagpalagay din kayo mga par, no? At sabay-sabay tayong mag-ayuno, magtika, magnilay-nilay mga kapar, no? At kung ayun nga mga par, kung ano yung dating ginagawa nyo na masaya kayo or dun kayo hiyang, is bawas-bawasan mga par, no? At kung kaya naman nating iwasan, is iwasan mga par, no? Yung mga kasiyahan mga par, no? Bawas-bawasan muna mga par, no? Pwede din tayong makiisa sa pamamagitan ng mga kapar, no? Pagbabawas ng paggagadget, mga kapar, cellphone, sa pagkain din, ganun din, sa mga kaya, mga kapar, no? Pero sa mga matatanda natin na yung may mga edad na is siguro sa pananalangin na lang sila mga kapar, no? Kumbaga babawi, mga kapar, no? At yung mga par, sana na info at kapakinig kayo ng banal na homilia, nasimba ko kayo mga kapar, no? At na ibot at nagala. At yun lang mga par, God bless sa inyong lahat at ay magnilay-nilay ngayong mga par, no? Banal na araw, mga araw. At yung mga par, makisa tayo sa gawaing simbahan mga par. At yun lang mga par, peace out and